Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong si Kiko Barsaga, itong si Kong Miao Miao. Ito pong si Kiko Barsaga, hindi pa po nakakabalik. Yan po sa House of Representatives ay mukhang sususpindihin na naman. Kasi po, di ba siya po ay under suspension ng 60 days. At ngayong Pebrero ay babalik na po siya sa House of Representatives. Pero mga kababayan, mukhang hindi pa siya nakakabalik ay meron na ng mga hakbang para siya ay muling suspindihin. Ito, inaprubahan ng Kamara de Representantes ang motion para sa pagsasagawa ng committee ng House Committee on Ethics and Privileges ng investigasyon kaugnay ng mga ipinost sa social media ni Dasmariñas City Representative Francisco Barsaga habang pinagsisilbihan ang suspensyon ito. Nangyari kasi mga kababayan, di ba, nasuspinde dahil doon sa kanyang mga post sa social media. Tapos habang siya'y suspendido, wala pa ring tigil. Wala pa ring tigil etong si Kong Miao Miao ng kanyang kakamiao miao. Kung ano-ano pa rin ang kanyang ipinopost. So ito, nanawagan na naman yung mga congressman na siya'y suspindihin uli. Ito yung detalye ng report Sinabi ni Representative Rolando Valeriano na dapat muling suspindihin si Barsaga kaugnay ng post kung saan inakusahan ito ang business tycoon na si Enrique Rezon na nagbigay ng suhol sa mga miyembro ng National Unity Party at pagyurak sa imahe ng namayapang si Antipolo City Representative Romeo Acop. Sabi ni Valeriano, Mr. Speaker, ako po yung naniniwala na hindi dapat at he violates yung kanyang suspension. So I move, Mr. Speaker, na sa susunod na committee hearings ng ethics, siya po ay mapatawad muli ng another suspension without allowance and salaries. Ayan mga kababayan, Despite this suspension, Kong Barsaga has continued his defiance. Discipline without enforcement renders our authority meaningless. The continuing defiance of Congressman Barsaga must be addressed immediately. Sabi naman sa interpellation, sabi ni Rizal Representative Emigdio Tanwaco III na nasaktan ang mga taga-Rizal sa ginawang pagyurak ni Barsaga sa imahe ni Acop. Pagpapakita rin umano ito ng kawalang respeto sa patay. Hindi po tanggap-tanggap na makarinig o makakita sa social media ang mga post na binabastos, niyurakan at ininsulto ang isang taong namayapa na. Sa ating lipunan, Mr. Speaker, ang respeto na binibigay ng bawat Pilipino sa isang taong namayapa ay napakahalaga. Bigyan na natin po ng katahimikan at karapat-dapat na respeto. So, anong nangyari mga kababayan? Nag-ain ng motion etong si House Deputy Majority Leader Rog Gutierrez upang payagan ng plenaryo ang Ethics Committee na aksyonan ang apela ni Valeriano. Sabi niya, Mr. Speaker, I move to authorize the Committee on Ethics and Privileges to conduct a hearing at its next scheduled meeting. First, to conduct a thorough assessment on the conduct of respondent member Mr. Francisco Barsaga during the period of his suspension, and to adopt the findings and recommendations of the Committee on Ethics and Privileges as contained in Committee Report number 28 regarding committee case number ganyan. Second, to require the respondent member, Mr. Barsaga, to appear in the hearing of the committee, and third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. Inaprobahan ni House Deputy Speaker Yevgeny Vicente Emano ang nag-preside sa sesyon ng motion matapos walang tumutol dito. So yari ka na naman, Kong Miao Miao. Mukhang hindi ka na makakabalik dyan sa Kongreso. Sususpindihin ka na naman Kasi ayaw mo tumahimik, under suspension ka, tapos dakdak ka pa rin ng dakdak at yung sinasabi mo ay hindi basta-basta malayang pagpapahayag Yun po ay pagyurak, lalong-lalo na kay Kong Acop.
Yun ay pagyurak o dun sa grabe sa isang congressman na namayapa na. At yung mga sinasabi pa niya na pati si Mr. Razon na hindi naman isang politiko ay sinabihan niya na mastermind ng korupsyon diyan sa House of Representatives. Ito pakinggan natin yung guys, yung nangyaring motion ni Kong Valeriano. With that, Mr. Speaker, ako po nakikiusap dito sa Kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barsaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. Nako. Panibagong motion para isuspend na naman itong si Kong Miao Miao. Bakit daw? Para maturuan ng leksyon. Itong batang ito. Kasi naman, ewan ko ba dito kay Kong Miao Miao? Ibig na asikasuhin ang problema ng kanyang mga constituents yan sa Dasmariñas, Cavite, kung ano-ano ang pinaggagawa. Diba? Pwede naman kasing isang tabi muna yung mga ganyang klaseng mga issue. Una-una, wala ka namang basihan, wala ka namang ebidensya. Dapat, nanahimik ka na lang. Nasuspindi ka na dati. Ngayon, eto na naman, hindi ka tumitigil. Motion para suspindihin etong si Kong Miao Miao. Mr. Speaker, may we know from the gentleman from the 2nd District of Manila the rationale or the basis for his request that the Committee on Ethics be to continue or to investigate the contents of his privilege speech? Mr. Speaker, gentleman from Rizal, ang ilan po sa mga violation at nakita namin na pang-abuso muli ni Congressman Barsaga, babasahin ko lamang po na ito ay pinos niya. NUP Congressman received bribes from Enrique Razon in various gatherings in Soler prior to the 2025 election in exchange for supporting Speaker Martin Romualdez. Isa pong malaking kalokohan at kasinungalingan. At ang isa pa po, Congressman Romeo Acop's death will not stop him from facing justice. He must be investigated for involvement in the flood control corruptions. Ito pa po. Corruption and plunder against the Filipino people is a sin against the Lord. Congressman Romeo Acop is now suffering through eternal damnation. He has left the comfort of his luxurious mansion in exchange for a fit of eternal hellfire. That is the fate of all corrupt politicians. Mr. Speaker, ako po'y naniniwala na hindi dapat at he violates yung kanyang suspension. So I move, Mr. Speaker, na sa susunod na committee hearing ng ethics, siya po ay mapatawan muli ng another 6 suspension without allowance and salaries. I move, Mr. Speaker. Mr. Speaker, napaka-angkop at sariwa pa ang pagkayumao ng ating dating kasamahan ni si Congressman Romeo Acop at nabanggit ng kinatawan ng 2nd Distrito ng Maynila ang isa sa mga naging basihan niya para magsalita ngayong hapon ay ang mapahayag ng nasuspending kasamahan natin tungkol sa pagkatao ni Congressman Romeo Acop pagkatapos na po ng kanyang pagkayumao. Sa ating lipunan, Mr. Speaker, ang respeto na binibigay ng bawat Pilipino sa isang taong namatay ay napakahalaga. Kumbaga, kapag isang tao ay yumao o namatay, naging kaugalian ng ating lipunan na yan ay no touch. Bigyan na natin po ng katahimikan at karapat-dapat na respeto. Huwag na nating ungkatin pa kung ano pa ang nangyari sa isang taong na yumao na wala naman pong pinal na paghuhusga. At yung nabanggit po ng ng kinatawan ng 2nd Distrito ng Maynila na may mga pahayag si Congressman Kiko Barsaga tungkol sa
kay Congressman Acop pagkatapos ng kanyang pagkamatay ay masakit po. Mas lalo na po sa amin ng mga taga Rizal. Kalalawigan ko po, Mr. Speaker, ang yumaong Congressman Romeo Acop. Hindi po katanggap-tanggap na makarinig o makakita sa social media ang mga post na binabastos, inuyurak at iniinsulto ang isang taong namatay na. Kaya bilang isang pagdagdag na katanungan sa kinatawan ng Ikalawang Distrito ng Maynila, sa tingin po ba, Mr. Speaker, ng kagalang-galang na Congressman Valeriano, yan po ba'y sapat na para iatas ang committee ng ethics na magkaroon ng pag-imbestiga o pagsusuri sa mga nabanggit niyang mga gawain ng ating kasamahang Congressman Barsaga, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ulitin ko po, malinaw rin naman po ang nakasaad sa kanyang suspension with a stern warning that repetition of similar misconduct would merit more severe sanctions. And I believe, Mr. Speaker, he violated yung sanction niya po or yung suspension niya. With that, Mr. Speaker, ako po yung nakikiusap dito sa Kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barsaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. Mr. Speaker, this representation is satisfied with the answers or by the replies given by the gentleman from the 2nd District of Manila, and I concur with his request. Okay, so yan mga kababayan pag-uusapan na naman sa Ethics Committee dyan sa House of Representatives ang violations ni Kiko Barsaga nang siya po ay nag-post pa rin ng mga offensive na mga pahayag. Lalong-lalo na dun sa yumaong kasamahan nila, si Kong Acop, at kung ano-ano mga binibintang niya sa mga kasamahan niya dyan po sa House of Representatives na hindi naman niya napatunayan. So, na-break niya, na-violate niya yung rule. Kasi kasama pala dun sa pagkakabigay sa kanya ng suspension, yung phrase na hindi pwedeng ulitin niya yung mga ginawa niya habang siya ay suspended. Inulit. Matigas ang ulo. Si Kong Libiste, si Kong Ngao Ngao, na-inspire kay Kong Miao Miao. So, nung tumahimik si Kong Miao Miao dahil nga suspendido, nag-ingay naman si Kong Ngao Ngao. Pagkatapos naman ni Kong Ngao Ngao na nahimik, kasi yung nilabas niya, wala na mga nag-validate. Walang nag-authenticate dahil Cabral pa. Wala naman si Cabral. So, wala na. Ang nangyari doon ay Libiste files. Hindi niya naman kayang i-authenticate. So, nanahimik si Libiste, nag-ingay na naman si Kong Ngao Ngao. Anak ng teteng yan. So, nung nanahimik itong si Kong Ngao Ngao at nag-ingay na naman si Kong Miao Miao, violation pala yan ng mga pinag-usapan o yung nakalista dyan sa iyong suspension. Na hindi mo pala pwedeng ulitin yan habang ikaw ay suspended. Inuulit mo na naman Tigas ang ulo mo ayan, tuloy. Ikaw ay nanganganib muling suspindihin. Ito pong si Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas, Cavite. So ayan mga kababayan, abangan natin kung ano mangyayari dito kay Kong Miao Miao. At baka nga hindi ka na makakabalik sa House of Representatives. Kasi naman kayo mga taga Dasmariñas. Meron naman kayong pagpipilian. Pinili nyo yung mas inuuna pa yung politika kaysa sa inyo. Nako. Sa susunod, pipiliin nyo yung kayo ang uunahin, hindi yung sariling interes, yung kanilang politika. Marami magagaling dyan sa Dasmariñas, Cavite. Maging open lang kayo. Huwag po kayo magpapauto dyan sa mga nakaupo. Ang daming ang problema dyan sa Dasmariñas, hindi na asikaso Di ba? So maging lesson na po ito sa inyo, maging lesson na po na kung kayo ipipili ng inyong mga mamumuno dyan sa inyong probinsya, dyan sa inyong lugar, dyan sa inyong syudad, piliin po ninyo yung para sa inyo, yung para sa tao, hindi po yung sariling interest lang ang iniisip nila.
Di ba? Piliin nyo yung talagang makakatulong dyan sa inyo sa Dasmariñas sa Cavite. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.